Rebuilding your self-worth, minsan nasisira yung ating self-worth dahil dito, the trap of worldly price tags, no? Ano sa Tagalog yan? The trap of worldly price tags, no? Pag sinabing trap, anong ibig sabihin? Patibong. Patibong? Bitag? Bitag. Sino? O umang? O ano pa man, no? Any device used to catch or hold, deceive, something, or tricky situation that catches people unawares, no? Minsan, hindi ka aware na na-trap ka na pala. The trap of worldly price tag. Ibig sabihin, yung mga worldly things sa buhay natin, minsan nadideceive tayo. Nadideceive tayo. For example, yung culture natin. Yung culture, pag sinabing culture, ano yung culture? It's a way of life of a group of people, the behaviors, belief, values, and symbol that they accept, no? Yung mga nakikita natin, mga behavior, beliefs ng ibang tao, ano pa man. Culture defines our worth by our performance. Minsan, ang culture natin, inilalagay natin sa performance natin, sa mga works natin, sa mga bank account natin, sa mga appearance natin, or the opinions of others. Kaya ang minsan, ang culture, nakakasama sa tao. Bakit? Ang lagi na lang nilang tinitignan, magkano na savings ko sa bangko, magkano na yung ano na yung naipundar ko, o kaya yung appearance niya, ako ba'y tinitingala na, ako ba'y marami ng pera, ako ba'y sikat na, yung mga ganon. Yun yung mga opinion ng others na yung culture na sinasabi na minsan trap na tayo sa worldly things na hindi natin nalalaman. Di ba 10 years ka lang nasa abroad, tapos pag-uwi mo, ito ba yung bariyang nakita ko noon sa bahay natin? Ba't ibang-iba na yung itsura? Ang daming alahas, ang kapal ng makeup, yung mga gano'n. Kasi gusto natin ipakita sa kanila, yung iba gusto natin ipakita sa mga kababaryo nila na sila'y umangat na. O kaya, sumasenso na sila sa kanilang buhay. Ganun tayo, ganyan ang culture. Minsan, gusto natin ipakita sa iba na tayo'y meron nang na-achieve. Meron na tayong mga possessions na nakamito, nagawa dahil sa pagtatrabaho natin. That's the trap of the world. Kaya yung ano natin, yung self-worth natin nawawala na. Yung self-worth natin nawawala na. Pero, kung paano ka nakita after 10 or 20 years ago na nawala ka sa value mo, ganyan ka pa rin nakita, mabait, mapagpakumbaba, mapagmahal sa iba, your self-worth is still there. Hindi ka nagbago. At lalong-lalo na, alam nila, nag-attend ka na ng shepherd's fold. Alam nila, maka-Diyos ka na. Lalong hahanga yung tao sa'yo. Pero kung nagbago ka after 10 years, bumalik ka sa lugar ninyo, ibang-iba ka na, pati ugali mo, nag-iba na, ayaw ka na magpapasok ng tao, pag tumarating ka, nagtatago ka sa tao. Yun yung natrap ka na sa worldly something, nag-deceive ka na. Amen? So kaya alisin po natin yan. So kaya nga sabi, Kinain na ng sistema. kinain na ng sistema. Kaya when we tie our value to temporary things, pag tayo'y natay na, ano yung tie? Natali na sa mga value na temporary things, our self-worth fluctuates, with our circumstances leading to anxiety or defeat. Doon na nangyayari yung, pag natali tayo sa mga temporary things, our self-worth magpa-fluctuates na yun sa mga circumstances natin. Ilinit na tayo sa ating anxiety or defeat. Kasi, pag meron ka, tapos nawala yung meron ka, doon ka magkaroon ng anxiety, doon ka na-defeat. Pero, kung lagi kang mapagpakumbaba, meron ka man o wala, hindi ka nagbabago, yung self-worth mo, ganun pa rin. Kahit anong mangyayari sa'yo, ganun ka pa rin. Yung self-worth mo, namimintin mo. Yes. Di ba? So, kasi maraming tao na, nung nag-abroad na sila, nagkaroon na sila ng maraming pera. Tapos bumalik sa, kunwari, for good. Sasabihin nila, for good na ako, dahil nakaipon na ako. Nung nawalan na naman sila, hindi nila matanggap. Very, nadikit sila. hindi nila matanggap. Kailangan ko na naman bumalik. Kailangan. Amen?
tao marunong magdala sa self-worth niya, meron man siya o wala, ganun pa rin siya. Natural pa rin ang kanyang ganda, natural pa rin ang kanyang ugali, natural pa rin ang kanyang pananaw sa buhay. Dahil, yung taong yun, dahil naniniwala siya sa Diyos, na ang Diyos ang may hawak ng kanyang buhay. Amen. Amen? Hindi siya gano'n nabibigo. Kaya sabi niya sa Luke 12:6-7, God knows the number of your hairs on your head. You are worth more than many sparrows. Alam ng Diyos ang bilang ng buhok mo. Ikaw ay mas importante sa mga many sparrows, yung mga birds na maliliit na lumilipad-lipad dyan. Mas importante ka sa kanila. Amen. So palakpakan po natin ating Diyos sa buhay. Number 2.